Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Facebook reel posted by ABS-CBN News. Hontiveros sa pagtakbo ni VP Sara bilang Pangulo. So ito, nagsalita. Ano ba ang kanyang reaksyon? Na lalong naging palaban o na bahag na ang buntot? Pakinggan natin siya. It is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028. Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Yung announcement ni VP Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo? Yan, and that is maganda. VP Sara? Well, dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yun. And qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya, at iba pa. Ano nyo nakikita nyo dapat maging strategy po ng United Opposition para matalo nga yung sinasabi nyo pong malakas sa kandidato? Yung strategy na yon bahagi pa ng matagal at matinding trabahong gagawin namin kapag 100% ang kaming nagkaisa sa common candidates namin. Marami pa po siyang dapat... Yan. So, challenge sa kanila ngayon na mamili sino yung standard bearer nila sa United Opposition. At may nakikita akong problema dahil yung sinasabi na common values. Isang divisive issue nila dyan is yung sa AJK, itong kaso sa ICC. Gustong-gusto nitong sina Hontiveros, sina Leila de Lima na panagutin itong mga aliado ni Tatay Digong natin sa ICC, The Hague, dalhin. Nagsalita kanina si Senator Bam Aquino. Ang kanyang stand is AJK cases must be tried in Philippine courts. Wow, mabigat yun. So, isa yan sa hindi nila pagkakasunduan. Baka ano pa sila dyan. I don't know how they will resolve that issue. I hope na totohanan yung sinasabi ni Senator Bam na dapat dito sa Pilipinas litisin sina Senator Bato or Senator Bongo na nadawit na sa kaso sa ICC. Contentious issue yan sa paningin ko. Okay. So, anyway, good luck sa United Opposition na magkasundo. Sino ang kanilang standard bearer? At to me, maganda talaga itong ginawa ni VP Sara. It will set in motion itong iba pang mga kampo. Maaapura na sila. The earlier, the better. Sabi ni ex-Senator Trillanes, kaya daw natalo si VP Leni noong 2022 dahil masyado daw siyang late na nag-decide kung tatakbo o hindi. Sinupalpal siya ng iba. Sino ba yung nagsabing basta hindi nila tinanggap yung akusasyon ni Trillanes na kaya natalo si VP Leni dahil late nagdesisyon. Kaya ang panawagan ni Trillanes, as early as now, dapat magsalita na si VP Leni
kung tatakbo ba siya o hindi. Namamahinga na, may peace of mind na yung tao doon sa Naga City. Bakit? Anyway, galingan ninyo. So, you still have time. Tama naman yung timeline na sinasabi ni Senator Risa. Either December of 2026, mag-announce na sila, or early or part of 2027. Kaya lang, nauna na si BP Sara. May mga nabasa na akong post kanina. BP Sara Region 6. Nag-o-organize na sila ng different chapters nila. Bawat region, meron na silang i-organize na mga support groups para suportahan si BP Sara sa kanyang kan. I tell you, ito na. Mag-domino effect ito. Si Kipichu, Crescent, may napakagandang post niya kanina. Nung umalis daw si Tatay Digong sa kanyang pwesto, hindi niya masyadong kilala si BP Sara, kaya hindi pa siya nagbigay ng suporta dahil hindi niya kilala eh. Kaya lang sabi ni Kipichu, after 3 years, kilala ko na si BP Sara. Na yung kaliwat kanan na panggigipit sa kanya, lalong nag-shine si BP Sara. Na kayang-kaya niya to rise despite adversity. Kaya nanawagan siya na tayong mga DDS, sana mag-unite tayo para suportahan si BP Sara. And I said, yes, DDS unity, mag-unite tayo para ikapanalo ni BP Sara sa 2028.